Okay, read, write, and own at saka blockchain database. So yung blockchain o yung crypto, yun ang ano nun, yun ang kanyang philosophy, read, write, own. Pwede mong basahin, pwede kang mag-update, pwede mong baguhin yung data na nandun, and you can own data. Kasi kadalasan read and write lang eh. Kasi kadalasan pag read and write lang, yung company ang nag-own. Pag meron kang cryptocurrency, ikaw yun, individual or company. Kasi kadalasan yung nag-own company, pero ito individual, which is good. No? Tsaka yung blockchain database, yung data, no, yun ang database na hindi hawak ng financial institutions o dito sa atin, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay hawak ng mga network ng mga computer. So mapapansin nyo sa may mga crypto, di ba? Iba-iba yung kung sino lang yung may mga crypto account. Sila yung may hawak. Decentralized yung ano, hindi siya nasa isang point lang. Kahit sino pwedeng mag-own. Decentralized nga. Kasi pag sinabi mong decentralized, read, write, own. Kasi hindi siya napupunta sa isang lugar lang eh. Decentralized siya. So kung may password ka, pwede mong i-access yun. Hindi mo na kailangang dumaan sa isang central hub. Di ba? Kung mapasa mo yung security nila, doon ka lang magkakaroon ng access. So yun. Read, write, own, at saka blockchain database. Yan. Buti na lang kahit Holy Week, meron tayong nababasang computer or IT blog. So, yun lang po.